Sometimes, kapag hindi po tayo nakaka-breakthrough sa isang realm, through praise and worship, to increase our spiritual vibration, mahirap maunawaan ang isang precious revelation. Hindi mo mauunawaan. Paano mo masabing hindi mo maunawaan? Mahirap mag-response sa mga tao na hindi po nila kinasanayan yung buhay na gano'n. Kaya mahihirapan kang mag-amen doon sa mga revelation pa. Sabi ni Jesus, marami pa akong pwedeng sabihin. Kaya lang, hindi nyo pa maiintindihan. Hindi nyo pa kayang i-bear. Ano ibig sabihin ng bear? Katulad ng isang buntis na babae, he bear a son o he bear a child. Ang ibig sabihin, hindi mo kayang i-bear, hindi mo kayang i-capture ng iyong spiritual womb at i-mature at i-manifest sa physical realm yung aking word. Yun po ang ibig sabihin nun. Marami po siyang dapat pwedeng sabihin. Kaya lang, hindi yan kakapit sa spiritual na womb mo. Pero, ipapadala ko ang Holy Spirit para tulungan kang maunawaan ang sinabi ko at sasabihin ko sa iyo. Naintindihan mo ninyo? So, hindi ako ang tagapagturo nyo. Ang tagapagturo nyo talaga ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Ako'y dumadaloy lang. Kaya lang, meron pong urge minsan sa akin na huwag mo munang ibigay kasi hindi pa handa yung iba. Naalala niyo sinabi ng Panginoon, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. Bakit? Yuyurakan niya lang yan. Ano ibig sabihin? Ang mga treasure ng Panginoon parang perlas. Ibibigay mo yan sa tao na karnal. Ibibigay mo yan sa tao na hindi pa nagre-repent. Ibibigay mo yan sa tao na kung saan ang kanyang lifestyle, matapos siyang makapagbasa ng Bible, matapos siyang mahugasan, matapos siyang makaramdam ng kabutihan ng Panginoon, balik siya sa putik ng kasalanan. Kaya sabi ni Lord, huwag mo ibigay yung treasure na yan sa mga baboy. Di mo siya yung katabi, kailan malampasan mo yung pagiging baboy. Masakit, di mo ba? Masakit. Masakit pakinggan, pero yun po yung tunay na kahulugan ng carnality. Sa sobrang tindi ng requirements para makalaya tayo doon sa tabig na yun, kailangang mamatay ang physical na katawan ng Diyos, which is the flesh. Bakit kailangan mamatay yung flesh? Para matalo natin yung ating flesh. Amen? Katapos kung mamuhay tayo rito sa mundo, gusto natin paglingkuran lang natin si Lord sa isang level na relax tayo, komportable tayo, walang kasakri-sakripisyo. Paano tayo lalago? Kung hindi natin yayakapin yung sacrifice. Paano tayo lalago? Hindi tayo lalago pagka gusto natin paglingkuran si Lord sa napaka-sarap na buhay na mundo to the point na hindi na aktibo ang iyong pananampalataya. Paano magiging aktibo ang pananampalataya mo kung mayroon ka 10 milyon sa bangko? Na kaya mong sandalan, physically. Eh doon ka nga inaawat ng Panginoon para makalaya ka sa isang rehas, sa isang kulungan na walang rehas. Ano yun? It's called carnality. It's called self. Na kapag natalo natin ito, saka pa lang tayo magkakaroon ng access sa kingdom. Pag wala tayong access sa kingdom, hindi ho natin makukuha yung benefits ng kingdom that all of these things shall be added unto you. Hindi ka tutungtong sa added unto you. Bakit? Kasi hindi ka maka-access sa kingdom. Bakit? Kasi ang hinahabol mo hindi yung kingdom. Hinahabol si Jesus dahil nakatikim sila ng tinapay. Ang hinahabol mo yung blessing, hindi yung kingdom.
Kaya kahit ilang convention pa ang marinig mo, ilang Bible study pa ang marinig mo, na nandiyan ka, present ka, every convention, nakikinig ka na nakikinig, pero hindi ka makarinig. Nakatingin-titingin ka ng titingin ng mga revelation, pero hindi mo makita talaga. Why? May balakid. Ano yon? The flesh. The self. Di ba? Ako mas gusto ko yung ganitong atmosphere, hindi aircon. Bakit? Kasi pag aircon, nakakatulog yung tao eh. para bang yung, para bang nakikinig ka, palalim ng palalim yung ugat ng lamig sa kanilang, hallelujah. O, pagka ganyan eh, paypay ka ng paypay, hindi ka makakatulog yan, gano'n ka rin. Aktibo ka. Yeah. Hallelujah. So, naintindihan po rin yung introduction ko. Pero, when it comes to the theme, sa tema po natin ng pagbabalik, napaka-importante matalakay po natin yung ating pong timeline na kinalalagyan po natin. Kaya sabi ni Lord, alamin mo kung ano, saan oras ka nabubuhay. Because if you don't understand what kind of time that you are living, you cannot draw out a specific strategy. Ano ang strategy mo para makapaghanda? So, kailangan natin makita, mabasa, yung signs of the end time. Medyo mahaba-haba po ito. No? Hanggang ano oras na rito? Hanggang alas 5. Part 1. Yung part 2 nito, bukas. Pwede ba yan? Hanggang alas 5 lang tayo dito di ba? So, pag nakita po natin ito, bukas po yung part 2 nito, para maunawaan po natin at ang bawat isa ay hindi magplano ng napakahabang plano na para bang nabubuhay siya sa panahon ni Abraham. Ha? Wala na po tayo sa panahon ni Abraham para magplano ka ng 10 years from now, 5 years from now. Ha? Hello? Kaya, dapat mabuksan ang ating isipan sa mga nangyayaring tanda ng kanyang pagdating. Baka sa sobra mong pagkabisi, sobra mong pagkalango sa iyong earthly success, nakalimutan mo nang maghanda para sa Kanya. Kaya nga ang warning ni Lord, sabi niya, He will come when least are expecting. Ba't ganun? Bakit pwede naman siyang dumating na maraming nag-i-expect? Bakit darating siya na least is expecting? Kasi na-busy yung iba. Kaya maraming mamimiss nila ang rapture. Marami pong makakamiss sa sobrang pagkabisi ng iba. Matapos po nating makuha ito, ang susunod na topic po natin dito, then, how to become rapture ready. Katulad ni Enoch. Na siya yung unang picture na na-rapture. Ano yung kanyang lifestyle? Ano yung kanyang ginawa? Bakit ganoon ang regalo sa kanya ng Diyos? Hello? Hey, tingnan po natin. Jesus promised He's coming. John chapter 14 verse 1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Alam niyo po ba na ito pong John 14, 1 to 4 na yan? Yung kinukwento niya po diyan na pagdating ay hindi po yung second coming na siya po ay maglaland sa earth. Kasi ang picture po niyan sa Greek, sa Hudyo, sa Jewish tradition is, halimbawa ako ay tatay,
At ganitong square meter na ito po aking property, yung compound ko. Okay? Tapos yung anak ko nanligaw at merong na betrothed siya sa babae na yon. Ang gagawin niya, iiwan niya yung babae na yun kung saan man yon, babalik siya sa compound ko para mag-ayos siya ng isang kapirasong kwarto para meron siyang matulugan at siya at ang kanyang asawa. Yun po yung picture niyan. Kaya ang tawag doon sa compound doon, Father's house. House ng kanyang ama, maraming room to accommodate. Pero si Jesus mismo kasi ang dapat mag-build ng ating titirhan. So ano yung tinabaho niya nung siya'y umalis? Sabi niya, I would tell you I'm going there. And prepares what? A place for you. So meron siyang piniprepare doon. Saan? Sa New Jerusalem na bababa. Alam niyo ba kung ano ang sukat ng New Jerusalem na bababa? 1,400 cubic square. Gano'ng kalaki yun? Magmula dito sa Pilipinas hanggang doon sa Tibet, boundary ng China. Mula rito hanggang doon. I-square miles mo yon. Ganong kalaki yon, pagkatapos yung taas nun, halos hindi mo masukat. Bababa yung ganong kalaki na yon sa earth. Yung first layer, second layer, third layer, fourth floor, fifth floor, sixth floor, third floor. Kaya na, sabi niya, sa ibang translation, in my Father's house. Ang tawag niya sa New Jerusalem, Father's house, are many mansion. So ano yung binibuild niya sa atin? Mansion, hindi kubo. Pero tayo mga Pilipino, ang utak natin, puro kubo. Kaya ang kanta natin, bahay, kubo. Nakabaon sa utak natin yan. Dapat pala ang kanta natin, bahay, mansyon. Para mabago yung mind natin. Kasi ang liit natin mag-isip eh. So just imagine, yung lote ni Lord na New Jerusalem mula Pilipinas hanggang doon yung lote. Hanggang China ang lote. Square miles, first ground, unang ground pa lang. Ang sukat ng lote mo, gaano kalaki, bawat individual. Kaya nga mansyon yung kanyang binibig para sa iyo. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig, hindi pa nararanasan ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah! Kaya marami pong surprises. Doon tayo titira. Hindi tayo titira sa langit. Iminmit lang natin si Lord sa ulap. Correct? After 7 years, bababa tayo. Correct? Parehas ba tayo ng Bible na binabasa? After 7 years, matatapos ang Armageddon, bababa si Jesus to establish the kingdom sa Jerusalem. Tama ba? Tapos magsisimula ang 1,000 years reign. Matapos tayong maghari at pagharian ng mundong ito for 1,000 years, yun po yung patikim ng walang hanggan. Starting pa lang ang eternity. Matapos yung 1,000 years, saka pa lang bababa yung New Jerusalem. So that the earth, the heaven and the earth becomes one. Diba? Hello? So, sino ho rito ngayon ang gusto na pag kinausap siya ni Lord, na 2 milyon, iwiwin mo para sa akin. Magkita-kita na lang tayo dun sa dulo. Di ba? Forever tayo dito sa earth. Kala mo doon ka, hindi. Yung heaven na nga bumaba, New Jerusalem. Yun yung fulfillment
nung prayer ni Lord, let your kingdom come, let your will be done on earth. Papasok sa earth. Hallelujah. So, ito pong chapter na ito is not talking about second coming sa physical realm. It's talking about the snatching of the bride. I-snatch yung bride. Bukas ituturo ko rin yung understanding ng betrothal ng tradition para maintindihan po natin ito. No? Bakit si Rebecca binigyan ng mga gifts, binigyan ng bracelet, bakit may mga ganon sila? Bakit ka binigyan ng gifts of the Holy Spirit? Bakit ganon? Kasi malaking kinalaman niya doon sa future na kasalan. Nagsimula ang Bible sa kasalan, magtatapos sa kasalan. Ang unang himala, ginawa sa kasalan. Ano yung ginawa nyo? Yung pagkaka-rapture sa atin, doon sa ulap, ano nangyayari doon? Kasalan. Saan ang honeymoon? After 7 years, punta tayo sa earth. Nangangabayo tayo ng kulay puti na nakita ni Enoch pababa sa earth. Kaya sabi ni Enoch, I saw the Lord riding on a white horse with the holy saints. Hindi mga anghel, holy saints na nangangabayo pababa sa earth. Yun yung mga na-rapture. Kaya pag hindi ka na-rapture, hindi ka makakasakay sa kabayo. So, tignan po natin. Sunod po natin. Okay. Ano yung sign? Alam niyo na sinasabi ng Lord, ano ba ang sign ng iyong muling pagbabalik? Ito pagbabalik, ha? Coming, touchdown on earth. Ang sabi niya, ganito ang isang sign. Sabi niya sa Matthew 24:3, tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming or the end of the age? Hindi po the end of the world, the end of the age. Ibig sabihin, merong isang panahon na matatapos. Halimbawa, tayo po ay nasa church age, nasa grace period. Pagkatapos ng rapture, pag dumating yung rapture, tapos na po yung church age. Tutuldukan yung church age, matapos ang rapture. Okay? Sabi niya, the end of the age will come. Sabi niya, number 1, ngayon, hindi mo na malaman kung yung mga napapanood mo is edited o ginawa lang ng tao o talagang nangyari. Di ba? Di ba nakita niyo si Duterte at si De Lima naghalikan? Kung titignan mo, parang totoo. Pero AI yun eh. So marami ng mga nadideceive. Alam mo yun, magpapakuha ka ng litrato, kala mo talagang nasa Paris eh. Uy, saan ka na? Tinetext mo pa eh, nasa Paris ka ba? Hindi siya, nagpakuha lang sa Pasig. So maraming mga deception. Hindi nyo ba napansin ang tindi ng mga deception ngayon? Digital na ang deception. Dati nung 90s, nagtuturo ko ng mga end times. Natatakot yung mga tao sa end times na mga teaching. Pero nung dumating po yung vaccine, sabi ko, huwag kayong magpapa-vaccine. Ayun, iba yan. Hindi kasi naintindihan yung end times. Sa sobrang takot nila, nagpa-vaccine. Naging kontrabida pa ako sa maraming pastor at church. Pero nung nabuko na ngayon, kung ano resulta ng vaccine, sakali na nirealize, tama pala si Pastor Henry, hindi tayo nakinig. Kasi, you were deceived. Paano kang na-deceive? Sa pamamagitan ng takot. Tinakot ka. Kung ano-anong pinakikita sa TV.
Kung ano pinakikita sa social media, nakalutang sa dagat, huwag hahawakan, huwag kung ano. Hindi ho ganun nakakahawa yun. Hindi na loko ka lang. May pamas-mas ka pa. Di ba? Tapos ngayon, nakita mo, niloko pala tayo. Merong i-release na mas fatal ang kaaway. Kasi tuloy-tuloy po yung depopulation na yan 3 years ago. Kaya mayroon kayo nababalitaan, isang malusog na atleta, bumabagsak na lang. Nung inotopsy, barado puso, barado utak, barado yung mga major organ. Nag-accumulate yung spike protein sa loob ng katawan na toxic nung ipinasok. Anytime, pwede silang pumutok. Pwede na lang silang tumumba. Sa sobrang takot nila, nagpa-vaccine sila. At ang sabi ng mga scientists, yung mga tao na yun na nagpa-vaccine, na binago na yung kanilang DNA. At hindi na ho sila sa pananaw ng patent ng Diyos. Hindi na ho sila pag-aari ng Diyos sa kanilang termino. Baka matakot kayo sa mga nagpa-vaccine. Makinig kayo. Ang sabi ng word, kapag dumating yung time na gano'n, huwag kang matakot sa pumapatay ng laman. Kundi matakot ka sa Diyos na kayang magdala ng kaluluwa mo sa impyerno. So kung nagpa-vaccine ka, patawarin mo, mingi ka ng tawag kay Lord, patawarin mo ako, natakot ako. Para akong si Pedro, nadidinay ka. Hello? Tapos mag-detoxify ka. Maraming paraan para ma-flush out yung mga bagay na yan. Hallelujah. Nakakapanahimik itong topic na ito. Para bang ano eh, no? Kasi alam niyo po, deception is so rampant. Hindi natin alam na yung ginagawa natin, nadideceive na pala tayo in our own hurt, in our own death. Tayo na mismo nagdadala ng sarili natin sa hukay because we were what? Deceived. Ang unang sinabi ni Lord, huwag kang magpapadeceive. Ilang beses niya sinabi sa Matthew 24 yan? 3 beses. Ano pagka pinaulit-ulit ng Panginoon ng isang bagay, ang ibig sabihin nun, ito'y lubhang napakahalaga. Nabigyan mo ng tuon. Ngayon nga po, puro ano na eh. Puro digital na eh. Kaya nang i-project. Hindi mo na kaya i-project dito. Kaya na lang i-project sa building, i-project doon sa ere, i-project kahit saan-saan. Yung mga larawan. Kaya nga sabi ni Lord, huwag kayong papadaya. Pagka sinabing nandun siya, huwag kayong maniniwala. Sabing nandun siya, huwag kayong maniniwala. Bakit? Hologram lang yun. Deception. Kaya ang tindi ng technology ngayon, AI na ang sumasagot. AI na gumagawa ng mga design. AI robot na ang gumagawa ng trabaho ng mga tao. At yan ang kokontrol sa atin, mga robot, one day. Kapag ka naiwan ka sa Great Tribulation, robot ang kalaban mo. Hello? Mga drone, kahit saan ka pumunta, tignan ka nila. Pag hindi na-identify ang mukha mo sa system nila, papatayin ka nila. Pag ayaw mo magpatatak, ayaw mo magpalagay ng microchip sa ulo, dito, sa right hand. Alam niyo, gumastos pa ang gobyerno ng ilang bilyon kung saan dapat ilagay yung microchip na kayang mag-recharge. Alam niyo kung sinong nag-reveal? Isang Baptist pastor. Sabi niya, alam ko kung saan lalagay yan. Sa right hand, dito. At dito po sa lid. Dahil yan po yung exposed sa araw para
mag-recharge yung battery ng lithium. Right hand, forehead. Nagsimula yan sa ating mga credit card. Nagsimula yan. Ngayon, ini-scan mo na lang yung cellphone mo. Time will come, gaganon ka na lang, nakuha mo na sweldo mo. Kakamay ka lang sa isang businessman, nagkapalitan na kayo ng data information. Ganun kabilis ang technology. Kaya nga nakaka-deceive. Deception. May deception saan? Sa military, sa economy, sa science, sa NASA. Naniniwala ba kayo may nakarating sa buwan? Naniniwala kayo? Walang nakarating sa buwan. Puro panluloko yung mga ginawa ng mga US, mga NASA. Kinuha lang yun sa isang studio. Walang nakarating sa buwan. Ganon tayo dinaya. For example, paano tayo dayain ng medical? Bawal yung sobrang alat, sobrang ano. Pero pagka ikaw ay emergency ha? Sasaksakan ka ng dextrose. Ano ilalagay sa'yo? Saline. Ano yung saline na yun? Soluble sodium salt. Bakit? Para matanggal ang mga bara-bara mo na tubig sa kidney, kailangan ng salt. Yung dextrose nila, puro salt yun. Pero sabi ng doktor, bawal sa iyo ang salt. Yung salt nila gamitin mo sa emergency. Yun yung deception na hindi mo napapansin. Ito pa. Cholesterol. Naku, kang kakain ng mga ganito-ganyan. Hindi mo kailangan yan kasi tataas ang cholesterol mo. Makinig kayo. There is no such thing as bad cholesterol or good cholesterol. Dinaya tayo ng mundo niya. Alam mo ba yung utak mo gawa sa cholesterol? Ha? Kapag ka nagkulang ka ng cholesterol, yung sinasabing bad cholesterol, pagka kulang ka nun, inatake ka sa puso. Hindi ka makakaabot ng ospital, patay ka. Bakit? Kasi yung sinasabi mong bad cholesterol, sila yung mga emergency volunteer na pupunta doon sa mga veins mo para ibuka ang daluyan ng mga veins mo para hindi ka maatake sa puso. Baliktad, di ba? Kaya nga si Dr. Navarro ang tawag sa kanya, Dr. Bulalo. Ang gamot na ina-offer niya is bulalo. Yun ang pinapakain niya sa kanyang pasyente. Para ano? Para ma-perk up ang iyong choline. Yung choline na yun yung pagkain ng brain. Kaya meron kayong makikita sa Book of Psalms na ganitong verse. And they feast themselves with marrow. Yun yung bulalo. Bakit daw tayo kailangan magpiesta nun? Dahil mayaman sa choline. At yung choline ay pagkain yan ng nerves ng utak. At kapag katama ang nervous system, magiging accurate ang bato ng information sa mga major organ. Like puso, atay, kidney. Kaya kapag kamali ang bato ng system, ng nerve system sa utak, magmamalfunction ang mga major organ. Kasi hindi na accurate yung bato. Bakit? Kasi yung utak mo kulang sa pagkain na ang tawag ay
Choline. Sa makukuha ang choline? Sa mga itlog, nilagang itlog. Araw-araw kumain ka 6 na piraso araw-araw. Pero ang sabi ng iba, huwag kang kain na itlog. Tataas ang ganito mo, puro tataas. Tawag yan? Deception. Deception. Hello? Ito pa deception. Huwag kang magpapaaraw. Bakit? Magkaka-cancer ka. Yung Blu-ray na yan, magkaka-cancer ka. Meron ako ba kayo nabalitaan? Dahil sa sobrang... Yung nga nasa US ka, nagbibilag ka sa araw. Meron ba kayo nakita na? Wala! Bakit? Kasi ang araw ang pangunahin na nagbibigay sa atin ng vitamin D. At ang major na materyales para ma-heal yung ating katawan is vitamin D. Dapat nag-i-intake tayo niya ng vitamin D araw-araw ng 20 to 30,000 IU. Kaya di ba pansinin nyo, nung vaccine, hindi kayo pinalalabas, huwag kayong pupunta ng beach. Bakit? Gagaling kasi kayo. Ano tawag doon? Deception. It's across the board. Kaya sabi ni Lord, huwag kang magpapa-diet. Nakikinig ba kayo kay Kibuloy? Di ba siya yung Son of God? Appointed Son of God? Ngayon, nakulong na yung Son of God. So, paano ngayon yung mga sumunod sa Kanya? They were deceived. Hello? Ano ba? Eto. Ayan dyan ang Ukraine. Ukraine war. Ano pang war na nag-i-impend? Ngayon merong trade war. Ang China at ang US nagtaas ng mga tarif. Ano pa ang mga rumors of war ngayon? Yung Thailand, yung Taiwan, yung China, Japan. Ini-stir up na ngayon, naghahanda na sila sa Third World War, sa nuclear war. Ang Israel, walang katapusang gera. Pagod na sila sa gera. Kaya pag dumating si Antichrist, nag-offer ng peace, madadaya sila. Kasi ang tagal na nilang nilolong ang peace. They will be deceived by that peace treaty. Kasi noon pa lang, puro gera na sila. Bakit natin ito sinasabi, ina-expose mga kapatid? These are information para mabasa mo kung ano ang nangyayari accurately sa mundong ito at maintindihan mo yung panahon na kinalalagyan mo so that we could draw out a strategy at ano pa ang gagawin natin sa natitira nating panahon. Sasayangin mo ba sa beach yan? Hindi ko sinabing wala kang karapatang mag-beach. Pero ang sinasabi ko, yung natitira nating oras should be spent wisely for the glory of God and makuha niya, mapigsilbihan niya ang full potential ng kahalagahan. Hallelujah. Naintindihan po natin. May naaamoy na naman akong pinirito. Hallelujah. So, gera. Ang daming gera, di ba? Ang Pilipinas gustong gerahin. Pero walang magigera sa atin. Alam niyo ba kung bakit? Hindi nila pwedeng gerahin yung may hawak ng pera.
Ha? Di ba sa kanta pa lang natin, ang bayan kong Pilipinas. Ano raw tayo? Lupain ng ginto. Paano tayo gigirahin nandito mga ginto? Hallelujah. Wars. Ang pinag-uusapan ngayon sa gulo ng gobyerno natin, gera. Paano lulusubin yung Malacanang? Oh, tayo nagigera. Civil. Ano ba? Because of that, dahil sa epekto ng gera at iba't ibang mga plague sa mundo, sino ho rito nakita yung Australia, yung kanyang dagat, naging kulay pula na. Parang nangyayari na naman yun sa Egypt. History repeat itself. Ano ba? Earthquake. Ayan. Katatapos lang ng earthquake saan? Sa Thailand. Anong daw ang kasunod this month of April? Pilipinas daw. Big one. Month of April tsaka May. Huwag muna kayong magagawin ng area ng mga high-rise building sa Makati. Baka madali kayo. Nakatira kayo sa White Plains, dadaanan yan from Marikina po to White Plains to Makati hanggang Laguna yan. Mawawasak yan. Magkakaroon ng split yan. Ang ina-expect nila is 8.5 to 9 magnitude. Kaya nag-expect sila ng isang malaking tsunami na mangyayari sa Pilipinas. Kaya sabi mo sa iyo katabi, sana wala ka sa mga lugar na yan pag nangyayari. Kasi pagka end times po ang pinag-uusapan, nakakatakot talagang pakinggan eh. Pero kailangan po nating ma-inform para malaman po natin na anong panahon tayo nabubuhay. Para tama po yung ating pong mga desisyon. Hindi yung nagdidesisyon ka 10 years from now. Rapture na bukas, 10 years from now yung... Hallelujah. Amen ho ba? Ano ba? Pestilence, panahon ng COVID, ang ganyan. False prophet, ano pa? Lawlessness, lukewarmness. Nangyayari na lahat yan. Signs pa lang yan, ha? Start pa lang yan. And yet, the end is not yet. Preaching of what? The kingdom. Ang isa sa pinakahuli, magkakaroon ng intensified preaching of the kingdom, which is the harvest. At saka pa lang sinabi, then the end will come. So magkakaroon tayo ng trabaho ng preaching of the kingdom. Hindi po ipara yung ating pong church sumikat. No, yung kingdom. Until the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. May trabaho tayo. Saka pa lang sasabihin na, then the end will come. Ay, nako, 5 minutes na lang tayo. Ko-closing tayo sa part 1. Okay. Alam niyo po ba na nagkaroon ng peace pact ang Israel sa Bahrain, sa UAE? Nagkaroon na po sila ng peace treaty. Alam niyo ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa peace? When they say peace, 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 then sudden destruction will come. One world government ay pinapast-track na ngayon. Di ba niyo napapansin yung mind conditioning sa amin? Nakalagay, 1 kainta, 1 antipolo. Bakit parating nandoon yung salitang 1? Para yung mind mo makondisyon sa one world government. New world order. Plinano na nila yan, matagal yan. Nakalagay po yan doon sa $1. Bakit sa $1? One world government. Sa likod nun, merong triangle na merong mata. At meron po doon nakasulat doon sa Latin, nakalagay, Novus Ordo Seclorum.
Ano ibig sabihin ng translation na yun? New World Order. Roman Pope, top Muslim sign, One World Religion Agreement. So lahat puruan na. Meron pang ang prophecy o prediction ng isang time traveler daw uno sa US. By April 25, 2025, babagsak daw ang banking system at i-impose ang digital money. Yun ang sabi nila. Kaya ako, hindi ako pinakikinggan ko lang sila. Tapos tinatanong ko kay Lord, totoo ba ito or anything? Dapat pagganahin mo yung discernment. Itong sinasabi ko pong ito, nangyari na po yan. So, ibig sabihin, nasang panahon na tayo? Nasa huling panahon na tayo. Actually, hindi na ho panahon eh. Nasa mga huling oras na lang tayo. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, mag-focus ka na kay Lord. Ha? Wala nang magkikwit, wala na tayong dapat gawin, huwag na kayong manlalamig, wala nang sama ng loob. Bakit? Hindi ka mararapture pag hindi ka marunong magpatawad. Masyadong bibigat ang buhay. Hindi ka aangat. Hello? Nagkaroon ng peace treaty itong tatlong ito nagigera sa Israel. Russia, Turkey, Iran. Sila ngayon yung alay papunta para labanan ang Israel. Bakit sila nag-unite? Bakit sila naghahanda? To attack Israel. Dati magkakaaway ang mga yan eh. Pero ngayon naging magkakampi. Bakit kaya? Kasi nangyayari na yung sinabi ni Lord na mga nations will realign themselves and attack Israel. Russia, Iran, Turkey agree to advance Syrian peace. So, makikita natin dito yung huli. The word of the Lord came to me, Son of man, set your face against Gog and the land of Magog, the chief prince of Meshech. Pag sinabing Meshech, Moscow, Tubal, prophecy against him, and say, this is what the sovereign Lord says, I am against you, O God, the chief of prince of Meshech and Tubal, Persia, which is Iran ngayon, Cush, which is Africa, and Put will be put then all the shields and helmet, also Gomer, with all troops, and Bet-Togarma, from far north, with all its troops, that many nations with you, get ready, be prepared. You and all the hordes gathered about you and take command of them. Sino ninyo? Yung nations na ito ang siyang aatake sa Israel. At ito pa ang matinding sign ngayon sa Israel. Ang pinag-uusapan na major ngayon na issue sa Israel ay yung pagtatayo ng templo. Sa April 25, magsisimula silang mag-alay ng red heifer, yung baka. Magsisimula na silang mag-alay, i-restore na nila yung priesthood. I-restore na nila kung paano sila nag-aalay noon. At aantayin na lang nila yung pagtatayo ng third temple. The moment na ang third temple ay naitayo, pahihintulutan niya ni Antichrist for 3.5 years. Pero babasagin niya after 3.5 years. Magdidiman siya ng pagsamba. Ipapasok niya ang kanyang kabayo sa templo at doon magigising ang mga Israelite na itong tinanggap nilang Kristo na ito ay hindi pala tunay na Kristo. At that time, doon palang magpe-pray ang Israel ng tunay na Messiah. Yun yung sinabi ni Lord Jesus, you will never see me again, Israel, until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord.
At pag nag-cry out na ang Israel, yung susunod na 3.5 years is the Battle of Armageddon. Doon na tayo magsisimulang maghari, establish ang kingdom sa mundo. Hallelujah. Pero alas 5 na, so bukas na ulit. Amen? Sino ito maraming nakitang information? So, hindi po tayo para maging ignorante sa ating kapanahunan. Tayo po ay mga gising na nagbabantay upang tayo po ay ma-maximize natin ang panahon na ibinigay ng Diyos sa atin, mga lakas at mga resources upang pagsilbihan ang layunin at kalooban ng Panginoon. Everybody lift your hand. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. We give you thanks. Oh, Ramadalabakandalabayalabarabaka. Hallelujah. He is coming. You're coming, O God. Panginoon, nakikita namin ang mga signos, ang mga sign. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay maging handa at hindi spiritually na tulog. Na kami, Panginoon, ay mapabilang sa wise virgin. Na ang bawat isa sa amin at ang bawat pamilya namin ay makasama, O Diyos, sa first resurrection. At masalubong ka namin sa ulap na handa. I look up and I saw my Lord coming. I look up and I saw my Lord coming down the road. I look up and I saw my Lord coming. I look up and I saw my Lord coming down the road. Hallelujah, He's coming. We prophesy. Hallelujah, He's here. Yes, Lord. Hallelujah, He's coming. Yes, oh God. Hallelujah, He is here. I look up. I look up and I saw my Lord dying. Then I look up and I saw my Lord dying on a tree. Hallelujah, His I look up and I look up and I saw my Lord coming. I look up and I saw my Lord coming in the cloud. Hallelujah, He's coming. Are you ready, church? Hallelujah, He's coming. Oh, hallelujah.
is coming. Hallelujah. He is coming. Yes, my people, I am coming. Yes, my people, I am here. Can you feel me? Yes, my people, I am coming. I am coming to take you home. Everybody lift your hands to Him. Feel the presence of God. Feel the atmosphere of His coming. Feel the atmosphere of holiness and the purity of His coming. Damhin mo ang initial na atmosphere ng kanyang pagdating. The holiness of His presence is a message to the church. Be ye holy, for I am holy. Right now, I want you to commune with the presence of God concerning you and your family. Lord, prepare the bride. Prepare each and every one of us. We don't want to be left behind. Let there be a new level of seriousness and urgency to prepare for your coming. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your peace. Thank you, Lord, for your awesome presence. That you sanctify us with your holy presence that make us holy. Only your presence that make us holy. Jesus. Pasalamatan mo ang Panginoon sa iyong naramdaman ngayon, sa iyong nararanasan ngayon. Pasalamatan mo ang Diyos. Seryohan mo ng pasasalamat ang iyong natuto at laging maging handa sa kanyang pagdating. O Diyos, manghuna ka, ingatan ang bawat pamilya, ang bawat anak, ang bawat isa, ang bawat kamag-anak. Ihanda mo ang bawat isa sa iyong pagdating ang Panginoong Jesus. Lord, let the bride make herself ready. As we continue to submit to the beautician of the bride, which is the Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Muli mo kaming ibalik bukas sa lugar na ito. As we go back to our different place, O God, ingatan mo ang pag-uwi ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, sa natitirang araw ng bukas, ay mas lalo mo pa kami ilalim at ihanda sa pangalan ni Jesus. We give you all the honor and glory
In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah.